Ibinunyag ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang pangalan ng dalawang kongresista na umano'y nakausap niya kaugnay ng kontrobersyal na 4-liter release funds. Ang mga pinangalanan ay sina Quezon Representative J.J. Suarez at Pampanga Representative Dong Gonzales. Ayon sa impormasyon, naganap ang pulong noong Marso 2025 kung saan tinalakay ang pagkaka-FLR ng ilang alokasyon ng mga mambabatas. Ang naturang mga alokasyon ay hindi pa naipapalabas dahil sa direktiba mula sa dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat, nabahala si Tiangco sa mga detalye ng usapan dahil tila ginagamit ang pondo ng gobyerno bilang puhunan sa politika. Lumabas din sa ulat na may nabanggit tungkol sa mga pangako na kailangang tuparin kaugnay ng mga pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tiangco, ang ilang mambabatas ay umano'y naniningil ng pag-release ng FLR funds bilang kapalit ng kanilang mga paninindigan sa nasabing impeachment complaint. Ang 4-liter release ay pondo mula sa General Appropriations Act na pansamantalang hindi inilalabas ng Department of Budget and Management hanggang makumpleto ang mga kinakailangang dokumento o hanggang sa ipasya ng Kongreso at ng Ehekutibo. Subalit sa mga nagdaang buwan, naging sentro ito ng spekulasyon at kontrobersya dahil sa alegasyong ginagamit ito bilang political leverage sa mga mambabatas na may partikular na paninindigan sa mga issue tulad ng impeachment. Sa kasalukuyan, wala pang formal na tugon mula kay Rep. Suarez, Rep. Gonzales o sa House leadership kaugnay ng mga pahayag ni Tiangco. Gayun din, wala pang kumpirmadong hakbang mula sa mga kaukulang ahensya na imbestigahan ng issue. May mga bagong pasabog si Navotas City Representative Toby Tiangco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Marami mambabatas na nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds, kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa 4-liter release. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at J.J. Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo. May mga namuhunan na dyan. Nag-advance, malalim yung implikasyon nun, may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko doon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? In that context. Okay, next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan. Sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo.
Sinabi sa akin. Sinabi lang. Sinisingil nila Yun. na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, Ayun, kaya nga oo. pumutok na si PBBM nung na At sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan Hindi, ang eksaktong word usapan. niya, walang Ganyang usapan. Ganyan. Kaya yan, Ayan, So, malinaw. do not Yan ang batayan release. ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal, kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. So parang ang nangyari dito, inunahan lang niya na mapunta talaga sa ethics yung kanyang kaso. No? Instead of coming home, instead of answering the charges against him, ang ginawa niya, nung natapos yung 10 days na binigay ni Speaker Bogie D, nag-decide na lang siya mag-resign para nga ang mangyayari noon, hindi na didinggin sa Ethics Committee yung complaint laban sa kanya. And yesterday, dun sa press ko ni Speaker Bogie D, sinabi naman niya, di ba, na dapat magkakaroon na ng penalty doon sa hindi pagbalik ni Congressman Saldico. So ang nangyari dito, instead of being accountable, iniwasan niya ulit. No? Doon pa lang sa Ethics Committee, ayaw na niyang maging accountable. So paano natin siyang aasahan maging accountable doon sa ICI? Kahit sinasabi niya haharapin niya yung mga kaso, hindi naman niya hinaharap. Okay, so I think it's important for the public to understand facing the ethics committee and the case build-up with the DOJ are two different things. He can still be made accountable for the flood control scandal. Let's talk about that. Yes, definitely. Definitely, doon sa DOJ tsaka sa ICI, he will still be held accountable. No? Kaya lang dito, it's contrary to what he is saying. Diba? Sabi niya, he will be accountable. Pero hindi man lang niya sinasabi kung ano yung medical condition niya at hindi siya makabalik. Hindi man siya nagbibigay ng medical certificate, di ba? So, nung una sinasabi niya medical reason. Ngayon, sinasabi na niya safety of his family. So, iba na kaagad yung dahilan. No? Hindi na consistent yung mga sinasabi niya. Ang ginagawa lang, iniiwasan talagang umuwi at sumagot doon sa mga bagay na dapat niya ipaliwanag. Representative Dianco, would you consider that Zaldico is in hiding right now? He isn't a fugitive at this point. He just refuses to come home. Yes, but what explains but he cannot explain why he doesn't want to face any of these charges, di ba? Hindi man lang siya nag-request ng, pwede ba magpaliwanag ako sa Zoom? So talagang iniwasan na lang niya, ayaw na lang niya sumagot sa kahit anong dapat niyang sagutin. Now, Ko says he didn't allow last-minute insertions as you alleged. You were the one who essentially broke out and exposed the billions of pesos in insertions. What do you make of his statement that he did not allow those last-minute insertions? Hindi naman totoo yan, Karen. It is very clear. I've showed you all the details of the projects, of the 13.8 billion. That's why nga hinimay ko yung 13.8 billion at linagay ko bawat pangalan ng bawat isang proyekto, linagay ko amount ng bawat isang proyekto, nilagay ko saan distrito siya pumunta. Kasi nga alam ko sasabihin lang hindi totoo eh. Doon na nga sa detalye, hindi niya nga mapaliwanag eh. Number one yan. Number two, sinabi na ng mga congressman doon sa distritong yun, hindi nila ni-request yun. And number three, yung testimony ni D.E. Alcantara na nagpapatunay na tuwing may insertion si Congressman Saldico, may kapalit na 20 to 25% yun. Okay? Yun na yung naririnig ko noon, kaya nga pinagtapat-tapat ko. That's why nung ako'y inutusan na pag-aralan yan, inalam ko kung sino yung proponent at sino yung saan distrito pupunta. Dahil nababalitaan ko na noon na talagang may kapalit na 20 to 25% yung insertion. Kaya't pinag-aralan ko yon. At hindi ako yung nagsabi na validate lang yon nung nagsalita na si District Engineer Alcantara. Dahil kahit naririnig ko yan, kahit open secret yung bentahan ng proyekto na yan, wala naman akong proof. So, ang nagpatunay na meron talaga is si District Engineer Alcantara. Yan, hindi niya sinagot yan.
Could Zaldico have made these insertions without the knowledge of the former speaker? Yan na nga yung problema, Karen. Tingnan mo ha. Look at the difference. During the time of Speaker Martin Romualdez, there was no effort to send him back. Di ba nagkaroon lang ng effort to send him back noong nag-take over na si Speaker Bogie D. Ang unang ginawa, kinansela yung travel clearance. Binigyan siya ng 10 araw. Nung panahon ni Speaker Romualdez, wala siyang ginawang ganyan. Okay, number 1 yan. Number 2, up to this point, walang statement si Speaker Romualdez saying that Zaldico has to be accountable. Diba? What does it tell us? What does it tell us? Is it collusion? Is that what you're trying to say? Or is he protecting It tells us Ko? that he's not asking Zaldico, who is at the center of this controversy, na managot. He is not asking Zaldico na nakasama sa pangalan ng institusyon na managot. Di ba? Yeah, that's what it is telling us. And that is what is very clear. Up to this day, wala pang statement tungkol kay Congressman Zaldico. Di ba natural lang kung ikaw ay isang head ng institusyon, kahit anong institusyon yan, pag merong nasa ilalim mo na nasa sentro ng isang kontrobersya, di ba ikaw ang unang hihingi ng paliwanag sa kanya? Ikaw ang unang gagawa ng effort na sagutin niya yung mga paratang sa kanya. In this case, there was no effort. Ngayon lang nagkakaroon ng effort sa panahon ni Speaker Bogie D.